Hi guys! Welcome back to my vlog, mga mamshi at yung mga mommies to be, baby dason sa inyong lahat. And ayun, natalakay nga natin sa previous videos ko yung katatapos lang, yung mga contents ng vitamins. So ngayon, isa-isahin natin kung ano ba yung mga contents na dapat talaga nating hanapin sa mga vitamins kahit anong brands yan. Mahal ang mga vitamins ngayon, di ba? Lahat ng mga gamot, mahal. And lalong-lalo sa mga TTC o kaya etong mga trying to conceive vitamins, mahal talaga. So, alam ko naman na alam nyo na yung hindi ko pinopromote na gamot. Sinasuggest ko lang kasi based sa experience ko. And then sa mga experience din at reviews ng mga Americans, Europeans, maganda talaga. Kasi pag nakita nyo naman yung mga content talaga as in kompleto. Na-design talaga kasi yun guys na eto siya, yan, sa Fair Heaven Health, yung mga fertile aid, ova boost, tapos yung mga panglalaki, fertile aid for men, fertility boost, yung mga count boost, ganun. Na-design kasi lahat ang mga to guys para sa TTC, sa pagpaplanong magbuntis lang. And pag nabuntis na, stop na and then switch naman sa mga vitamins na pangbuntis na. And then, eto guys, yung major components talaga ng mga vitamins natin na dapat natin hanapin sa tinitake natin. Kasi okay, kung hindi nyo afford nga itong mga vitamins from Fair Heaven, you can choose other brand or you can buy other brand. Pero eto yung mga dapat nating hanapin. Kasi ang dami nang nagsisilabasan guys na good for fertility, it enhance egg quality, mabubuntis agad, ganyan-ganyan. Papagandahin niya yung mga mattress natin, yung mga itlog natin, ganyan-ganyan. Ang dami talagang mga quotes ng mga company para sa marketing lang yan. Madami talaga silang mga flowery words para mabenta yung product nila. Pero guys, please, tignan yung mabuti yung mga contents ng mga vitamins na yan. Kasi ang dami-dami nilang mga kiniklaim na benefits ng vitamins na yan. Pero yung content naman, ano yung mga content niya? Hindi naman pala kasya o kaya hindi naman pala enough sa pangangailangan natin pag nagpaplano tayong magbuntis, diba? So, meron din nag-chat sa aking FB page na ang dami niyang sinesenda. Ma'am, ito yung kiniklaim niya. Ayan, papaganda nga daw ng mga egg quality. Papagandahin niya, gagawin niyang normal yung cycle natin. Ganyan, lilinisin yung mattress natin. Pero sabi ko, sis, isend mo sa akin yung content mismo. I don't care about those sinasabi nila kung ano-anong kiniklaim na benefits nila. Sabi ko, isend mo sa akin yung content niya mismo, kung ano yung content niyan. Halimbawa, kung ilan yung content niya na folic acid, ilan yung content niya na kung meron ba siyang CoQ10, meron ba siyang zinc, yun yung mga kailangan natin. So, eto talaga yung mga major components na dapat nating hanapin kahit anong brand man yan. So, you can choose another brand kahit yung medyo affordable. Hindi kailangan na super kompleto naman na gaya nitong talagang Fair Heaven Health. Talaga kasing na-design para sa TTC, kaya kompletong-kompleto yan. So, you can buy another brand, pero eto yung mga hanapin natin. Number 1, folic acid o kaya vitamin B9. Ito yung vitamin B9 na the same folic acid. Dapat meron tayo nito at dapat tayong mag-take ng folic acid 3 months before pa nang magta-try tayong magbuntis. Kasi madaming benefits nito. It increase yung fertility natin, yung mga blood flow natin. It helps create new cells and maiiwasan din natin yung mga neutral tube defects, yung sa problema sa brain pag nabuntis tayo. It prevents anemia din sa atin para maganda yung blood flow natin, para sa dugo natin. And ang recommended ng mga doctors na dose nito everyday ay at least para sa TTC, sa trying to conceive, ay at least 500 micrograms o kaya 5 milligrams per day.
Okay, next is vitamin E. Alam natin, pampaganda ito ng skin. Yes, pampaganda talaga ng skin yan kasi antioxidants din. Pero ito ay essential nutrients para sa ovaries natin. It supports egg quality and it supports kung halimbawa kung may nabuo man dyan na baby o kung may na-fertilize na, it support to carry term. Halimbawa, mapigilan yung mga miscarriage o kaya yung mga complication, ganun, para magiging term, full term yung pagbubuntis natin. Next, vitamin D. So, alam nyo naman ang vitamin D nakukuha sa sun, sa araw. So, yung mga hindi nagpapaaraw, okay, dapat magpaaraw na, mag-expose naman tayo paminsan-minsan. Pero sa umaga, kasi pag tanghali na, medyo nakakasakit na sa skin at baka magka-skin cancer pa tayo. Merong mga studies guys, yung mga hindi masyadong nasisinagan ng araw na mga bansa, madaming mga fertility issues kasi kulang nga sila sa vitamin D. Yung sa TTC World Forum din, yung nabanggit ko na sinalihan kong group nung TTC ako ng endometriosis and TTC Trying to Conceive Forum, worldwide yun. Madami nga talaga nagsasuggest din daw sa kanila ng mga doctors na increase nila yung vitamin D nila. Kasi kailangan talaga to at nakakatulong sa ating pagbuntis. Ito ay nakakatulong, essential for development ng mga hormones natin. And it helps to maintain yung normal menstruation cycle din natin. So, ito, nagkukuha nga sa sinag ng araw o kaya meron mga natitake na vitamin D na tablet or capsule. So, kailangan din natin hanapin to sa mga vitamins na tinitake natin. Next, omega-3 DHA o kaya yung mga fish oil, yung mga healthy fats. Ito ay nakakatulong to improve female fertility, improve egg quality, and promote successful conception, yung pagbuo, yung fertilization. At ang recommended doses ng mga doktor nito ay at least 300 mg per day. And then next, CoQ10, it increased fertility, lalong-lalo na sa mga medyo may edad na, yung mga 40 pataas, kasi it improve yung quality ng egg natin, and it promotes, it creates new cells, yung mga egg cells natin. Etong vitamins na to ay good for heart, pero very famous na nowadays sa mga IVF center, IUI center, kasi ito nga yung binibigay nila sa mga infertile na couples, yung mga hirap magbuntis na couples. Tutulungan din niyang pagandahin o kaya pakapalin yung lining ng mattress natin. And it helps to boost our progesterone hormones. Kasi ayun nga yung progesterone hormones din natin, yun yung nagpapaganda at nagpapakapal ng lining ng mattress natin. Kailangan natin yun para sa magandang conception at implantation, para maganda yung kakapitan ng mabubuong baby o kaya yung na-fertilize na egg. Yung sa mga PCOS, yung mga polycystic ovarian syndrome, nire-reseta lagi ng mga doktor yung Clomid, yung mga letrozole, ganun, to help you ovulate. At yung Clomid guys ay meron din yung CoQ10 kasi ayun nga, to help you ovulate, to help for production of your eggs, yung quality ng eggs natin, yung production ng eggs natin. Ang recommended ng doctors na doses nito ay 150 mg to 600 mg per day. Next is selenium. Ito ay powerful antioxidants and it promotes healthy ovarian follicles, kung saan nabubuo, kung saan nakikreate yung mga egg natin, yung mga follicles natin sa ovaryo natin. Ito naman selenium ang responsible doon. So, magkikreate o kaya magandang surroundings kung saan mabubuo at para maprotektahan yung mga mabubuong egg cells natin sa ovary natin. Madaming study guys na kung kulang ang seleniums natin, madaming mga complication kung may nabuo man o kaya pregnant na. Kung less or mababa ang selenium, pwedeng makunan, miscarriage, o kaya yung mga nervous system damage, yung may mga complications sa nervous system ng baby o kaya yung mabubuong baby. Ang recommended dose ng mga doctors nito ay 60 micrograms per day.
Next is para naman sa mga lalaki. So, huwag natin kalimutan ang husband. So, dapat talaga teamwork yan. So, tandaan natin, it takes two to tango. So, hindi tayo makakasayaw ng tango kung isa lang tayo. So, teamwork talaga ang pagbubuntis, guys. So, hindi lang isa, si husband o kaya si Mrs. ang nagpe-prepare. Dapat paghandaan ng both couples. So, sa mga lalaki naman, folic acid din. It improve yung health ng semen ng lalaki. Then next, CoQ10 din. It improve niya yung count o kaya bilang and then morphology ng semen natin. At ang recommended doses ng doctors nito ay 200 mg 2 times a day. Sa mga lalaki, tutulungan din niya to enhance yung semen quality. And then next, selenium din, and it combines ng vitamin E, pwedeng i-combines daw. It improve quality and strong motility ng semen ng lalaki. And then omega-3 and DHA din, very good talaga to sa egg cell, both male and female. Yung mga fish oil natin, healthy fats, increase our fertility. And ang recommended doses nito sa mga lalaki ay 200 mg 2 times a day din. So, napansin nyo, mas madaming dose, mas mataas yung dose ng iti-take ng mga lalaki na vitamins kaysa mga babae. Then, most important sa lalaki ay zinc. Pero yung doktor ko noon, pinainom din ako ng zinc Ito ay 5 mg per day. Pwedeng i-combine sa folic acid. So, the same din, it enhance yung quality, morphology, and padadamihin din niya yung count ng semen. And, pwedeng study guys kung meron zinc deficiency ang lalong-lalo sa lalaki. Mahirap talaga daw magbuntis o kaya meron siyang poor fertility yung mga couples na merong zinc deficiency o kaya mababa yung zinc sa katawan. So, yun guys, dapat nating hanapin yung mga major components na to. So, ilan lang yun, diba? 5 lang. So, ang 5 talagang major components na yun, major nutrients na yun, yun ang talagang hahanapin natin sa mga vitamins na iti-take natin. Kahit ibang brands yan, hindi ko naman pinopromote talaga yung Fair Heaven na vitamins. Kahit ibang brand guys, pero dapat tignan natin yung content ng mga to at yun yung bibilhin natin. So, huwag magpaniwala sa mga daming mga benefits, i-claim kung ano-anong sinasabi sa packaging. Tignan natin mismo yung content. Kung ilan yung mga contents ng mga nutrients na yan. So, yun lang guys at sana nakatulong ang video na to. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell. Click all para ma-update kayo kung meron akong bagong uploads. And please follow and like my FB page. Ito siya. Kung hindi kayo makapag-comments dito sa public comments dito sa YouTube, you can chat me there. Thank you and bye-bye!